tututukan ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. 40 miyembro ng komunistang teroristang grupo nagbalik loob na sa pamahalaan. Former rebels sa Cagayan pinagkalooban ng pangkabuhayan ng DTI. Town Hall nagsagawa ng outreach program sa Bamban Tarlac. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Mahigit 40 na taga-suporta ng komunistang teroristang grupo nagbalik loob na sa gobyerno at nanumpa na bilang responsableng mamamayan sa isinagawang seremonya sa Bulacan. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Joy Cayambas. Sa ilalim ng pangasiwa ng Northern Luzon Commando NOLCOM AFP, 40 miyembro ng kalipunan ng namayang mahihirap o kadamay, isang front group ng komunistang teroristang grupo sa Bulacan, ang nagpahayag ng kanilang paghiwalay mula sa kadamay at ng kanilang pag-abandona sa communist terrorist group nitong ika-7 ng Setyembre 2023 sa Barangay Silingbata, Pandi, Bulacan. 40 dating miyembro ng kadamay na siyang pumasok at nanirahan sa Barangay Silingbata ang mariing kinondena ang communist terrorist group sa pamamagitan ng pagsunog ng mga bandila ng CPP, NPA at kadamay. Sila'y nanumpa na susuportahan ang mga inisyatibong pangkapayapaan at pangkaunlaran ng gobyerno. Tumalo ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-LCAC, tulad ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Reconciliation and Unity o OPA-PRU, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, Cooperative Development Authority o CDA, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Labor and Employment o DOLE, Technical Education Skills and Development Authority o TESDA, Department of Agriculture or DA, Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Social Welfare and Development Office o DSWD, Philippine Information Agency o PIA, Philippine National Police o PNP, at Armed Forces of the Philippines o AFP upang ipresenta ang kanilang mga programa at magbigay ng suporta sa mga dating miyembro ng kadamay sa kanilang pagtanggap sa kapayapaan. Ayon sa RTF-LCAC 3, itinuturing nila ang seremonyang ito bilang makasaysayan sa laban upang tapusin ang mahigit 50 taon ng armadong pakikibaka at karahasan ng CTG. Iminungkahi ni NICA Region 3 Director Nino Anthony Ibalagtas na siyang nagsilbing tagapagsalita at pinuno ng Situational Awareness and Knowledge Management Cluster o SACAM ng RTF-LCAC 3 na ang seremonyang ito ay isang simbolo ng bagong pag-asa para sa mga dating miyembro ng kadamay, literal at buong kalapayaan mula sa karahasan at panlilinlang ng CPP, NPA, NDF. Pinuri rin ni Brigadier General Joseph Norwin D. Pasamonte, Philippine Army, Commander ng 703rd Infantry Brigade, Philippine Army, ang mga dating miyembro ng kadamay at nangakong patuloy ang suporta ng AFP hindi lamang para sa kapayapaan at seguridad, kundi pati na rin para sa kaunlaran ng bawat isa. Samantala, binigyang diin ng commander ng NOLCOM na si Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, na ang desisyon ng mga dating miyembro ng kadamay na bawiin ang kanilang suporta sa teroristang grupo ay manifestasyon na ng lumalagong kamalayan ng mga tao sa maling ideolohiyang itinuturo ng Communist Terrorist Group. Ang nasabing aktibidad na ito ay bahagi ng paggunita sa National Peace Consciousness Month na may temang kapayapaan ay responsibilidad ng bawat mamamayan bilang pagsisikap na palakasin at patuloy na itaguyod ang mga tagumpay ng kapayapaan. Mula dito sa Bulacan, para sa Amyanan Reports, ako si Joy, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Financial and Business Literacy Training. Ito ang inihatid ng 3rd Mechanized Infantry Battalion at ng gobyerno sa mga miyembro ng Solid Indigenous New Adventures Guide
o SINAG sa Tarlac City. Ating silipin ang iba pang kaganapan sa report ni Jerome Veloso. Sumailalim sa pagsasanay ng financial and business literacy ang 58 miyembro ng Solid Indigenous New Adventures Guide o SINAG. Ito ay nangyari sa tulong ng Public Employment and Service Office o PESO Tarlac at kasunduluhan ng 3rd Mechanized Infantry Battalion nitong ika-31 ng Agosto taong kasalukuyan sa Sitio San Pedro, Covered Court, Barangay Iba, San Jose, Tarlac. Ang nasabing pagsasanay ay isang hakbangin ng PESO Tarlac bago ang pagbibigay ng nakalaang kagamitang pangkabuhayan sa mga miyembro ng naturang organisasyon na nagkakahalaga ng 500,000 piso upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman at maayos na pamamalakad ng kanilang napiling pangkabuhayan. Ito ay ang tour guiding package at souvenir making. Lubos ang pasasalamat ng mga miyembro ng SINAG sa pagbabahagi sa kanila ng sapat na kaalaman patungkol sa usaping pangkabuhayan at sa tulong na ipinamahagi sa kanila ng pamahalaan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya nito sa kanila. Nagpasalamat rin ang focal person ng PESO Tarlac sa pangunguna ni Miss Luz Viminda Lalu sa pakikipagtulungan ng 3rd Mechanized Infantry Battalion upang mailapit ang SINAG sa kanilang ahensya at maipamahagi ang kanilang programang pangkabuhayan para sa nasabing organisasyon. Pinuri din niya ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng bawat miyembro ng SINAG dahil sa pagiging aktibo nito sa mga isinagawang pagpupulong upang mapag-usapan at maiayos ang mga dokumentong kakailanganin para sa nasabing pangkabuhayan. Samantala, binigyang diin naman ni Lieutenant Colonel Jezer M. Bautista, ang commanding officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, ang pagsisikap ng PESO Tarlac at iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang masuportahan ang mga pangangailangan at pangkabuhayan ng nasabing organisasyon. Anya, sa ganitong paraan ay napapanatili natin ang pag-unlad ng mga miyembro ng nabuong organisasyon at naipaparamdam natin sa kanila na ang mga ahensya ng pamahalaan ay seryoso sa kanilang layunin na maipaabot ang mga programang nakalaan para sa mga nangangailangan. Mula dito sa Tarlac, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Tulong pangkabuhayan inihandog ng Cagayan Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa mga former rebels na nagbalik loob sa nasabing probinsya. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni MJ De La Cruz. Tagumpay na natanggap ng 5 mga nagbalik loob na dating miyembro ng New People's Army o NPA ang pangkabuhayan package nitong ika-6 ng Setyembre taong 2023 sa Municipal Conference Hall ng Barangay San Jose, Baggao, Cagayan sa tulong ng Cagayan Provincial Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC. Personal na inabot ni Ginang Josie Balisi, ang DTI Provincial Accounting Officer, katuwang ang Local Government Unit ng Baggao at kasundaluhan ng 95th Infantry Battalion ang mga pangkabuhayan packages sa mga nagbalik loob. Ang nasabing pangkabuhayan package ay naglalaman ng karton-karton ng delata, instant noodles, mga kape at iba't ibang klase ng sabon na maaaring gamitin para sa kanilang mga negosyo. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang mga benepisyaryo sa pamahalaan sa pagkakaloob ng tulong pangkabuhayan. Naging bukas rin sila sa pangako na tutulong sila sa mga adhikain ng pamahalaan na labanan ang insurhensya sa kanilang bayan. Ipinahayag naman ng kasundaluhan na layunin ng gobyerno na patuloy na mapabuti ang kalagayan ng mga nagbalik loob na dating miyembro ng teroristang grupo sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Dagdag pa ng commander ng NOLCOM na si Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, na sa tulad ng mga ganitong programa ng gobyerno, makakapagbigay ng pag-asa sa mga kasapi ng teroristang NPA na magbalik loob sa pamahalaan at magsimulang mamuhay ng tahimik at maayos. Mula dito sa Cagayan, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang MJ, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Laban kamangmangan, ito ang isinusulong ng mga kasundaluhan para sa ating mga kapatid na akta sa Isabela, katuwang ng National Commission on Indigenous People, hygiene kits at school supplies kanilang ipinamahagi. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Jerome Veloso. Sa tulong ng National Commission on Indigenous People o NCIP at kasunduluhan ng 95th Infantry Salaknib Battalion,
Mahigit sa 100 school supplies at hygiene kits ang ipinamigay sa ating mga kababayan na kabilang sa indigenous people, partikular na ang Agta community sa Barangay Tapa at Digamay sa San Mariano, Isabela. Ang mga gamit na ito ay malaking tulong para sa mga mag-aaral sa Agta community upang sila'y makatipid sa gastusin sa mga kailangan nilang gamitin sa eskwela. Ayon kay Ms. Divine Ella Coba, NCIP CDO3 ng San Mariano, na isa din itong paraan ng pamahalaan para mas talong matugunan ang pangangailangan ng mga katutubong Agta. Matatandaan na ang bayan ng San Mariano ay dating kuta ng mga CPP-NPA. Batay sa datos, halos lahat sa mga nagbabalik loob ng mga dating kasapi ng teroristang NPA ay kabilang sa Agta community. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng San Mariano at ang kasundalohan na ang ganitong mga proyekto ay magpatuloy at mas mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Sa itong hakbang para sa mga maginhawa at maunlad na bukas para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga katutubong Agta. Mula dito sa Isabela, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Tactical Operations Wing Northern Luzon ng Philippine Air Force naghatid ng saya at biyaya para sa mga kababayan nating Aita sa Bamban, Tarlac. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Philip Corpus. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa Tactical Operations Wing Northern Luzon at sa lahat ng mga organisasyon at individual na nagbahagi ng kanilang oras at tulong para sa komunidad. Nagsagawa ng outreach program at tree planting activities ang Tactical Operations Wing Northern Luzon ng Philippine Air Force sa Sitio Batson, Barangay Santo Niño, Bamban, Tarlac nitong ika-2 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Ang mga nasabing aktibidad ay parte ng pre-celebration activity ng Tactical Operations Wing Northern Luzon para sa papalapit nilang ika-23 anibersaryo, kabilang na ang feeding program, pagbigay ng school supplies sa mga mag-aaral, gift-giving activity at marami pang iba. Ang mga aktibidad na ito ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng OA-8 Governor's Office ng Tarlac Province, High 12 Lodge No. 82 ng F&AM, Air Force City Travelers, Armed Forces of the Philippines Health Service Command Dental Services at Penro Tarlac. Layunin ng programa na suportahan ng komunidad ng mga katutubong Agta na malaki ang naging kontribusyon sa Executive No. 70 o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Gayon din na magsilbing pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan upang maprotektahan at mapalago ang kalikasan. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa Tactical Operations Wing Northern Luzon at sa lahat ng mga organisasyon at individual na nagbahagi ng kanilang oras at tulong para sa komunidad. Mula dito sa Tarlac, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Philip, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Divina Mercado. At ako naman si Joan Sagao. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Halika sa'y aking iingatan, magtatanggol ko ang ating bayan, isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyabyanan sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.